Tinanong ni Nadia Leia kung maaaring ito ang batang gusto niyang bigyan ng dagdag na pagsubok. Isa sa mga dokumento ay nagpapakita kay Ryan. Sinabihan ng propesor ang dalaga na hindi siya maniniwala kahit sabihin pa nito sa kanya. At pagkatapos ay idinagdag niya na maaaring nakita niya siya sa isang pulong ng pamilya. Ang pink-haired girl ay nagsasabi sa propesor na siya ay may ugali pa rin sa paghampas ng mga kamay. Sinabi ni Caroline na ito ay kanyang personal na opinyon lamang, ngunit maaari bang bigyan ni Nad Elias si Ludwig ng pagkakataon na gawin ito? Tinitingnan ng batang babae na may kulay rosas na buhok ang dokumento, at sinabi ng propesor na curious siya kung paano siya kikilos sa ganoong sitwasyon. Sinabi ni Maid Elia na malalaman nila ang mga resulta sa lalong madaling panahon, pagkatapos ay idinagdag na nandyan si Owen pagkatapos ng lahat. Nai-imagine niya ang imahe ng isang lalaking balbas. Nagtatanong ang babaeng may kulay rosas na buhok kung talagang sinabi niya na hindi siya tatanggap ng anumang gantimpala. Ang liwanag ng araw ay nagsasala sa bintana at nagliliwanag sa halaman. Sumagot ang propesor na oo, hindi niya ito gusto. Ito ay lumalabas na siya ay isang bayani, at ito ay nagdudulot sa kanya ng mga problema. Idinagdag niya na mas gusto niyang magbasa na lamang ng kanyang mga libro ng tahimik. Siguro, tiningnan ni Leia ang dokumento at sinabing kakaiba ito. Si Caroline, na nakapikit, ay nagsabi na ang mga kakaibang tao ay gumagawa ng mahuhusay na salamangkero, gaya ng laging sinasabi ng kanyang guro. Binuksan niya ang kanyang mga mata at sinabi na mayroong isang bagay. Tinanong niya ang rektor kung bakit siya malungkot ngayon. Sinabi ng rektor kay Caroline na siya ay kasing unawa pa rin gaya ng dati. Idinagdag niya na kung nahuli ni Ryan Ludwig ang magnanakaw na iyon, tila konektado ito sa madilim na simbahan. Nag-conjure siya ng mga larawan ng mga lalaking nakahod, na nagdulot ng isang espada na dumaan sa isang magnanakaw. Ngumiti ng nakakaloko ang magnanakaw. Sumagot ang propesor na sigurado siyang hindi. Tinanong ni Nadilia ang propesor kung narinig na ba niya ang kanyang sinabing kalokohan. Idinagdag niya na unang nakipag-ugnayan sa kanila ang departamento ng mga espesyal na gawain, at malapit na sila rito. Iniulat niya na mayroon siyang masamang pakiramdam. Isang butil ng pawis ang tumutulo sa pisngi ni Caroline. Si Maid Elia, na may seryosong ekspresyon sa mukha, ay nagsabi sa propesor na maging handa. Inisip ng pangunahing tauhan na sinabihan siya na siya ay tinanggap matapos niyang hindi makatanggap ng pagsusulit dahil sa pagiging huli kinaumagahan. Pagkatapos ng kaguluhan, ang pangunahing tauhan ay nakaupo sa isang burol na bato, at sa harap niya ay nakatayo ang isang na nakasuot ng kayumangging balabal na may hood. Naisip ng bida na iminungkahi ng isang propesor na nagngangalang Caroline na magpanggap siyang nakapasa siya sa karagdagang pagsusulit at nakapasok sa listahan ng mga kandidato. Tinanggal ng propesor ang hood sa kanyang ulo. Naisip ng bida na nag-aalala siya na ang mga dagdag na pagsusulit ay itinuturing na isang kahihiyan para sa mga bumagsak sa regular na pagpasok. Ngunit para sa kanya, hindi ito problema. Ang pangunahing tauhan ay may takot na ekspresyon sa kanyang mukha. Naisip niya na, sa takot na muling kumuha ng pagsusulit, tinanggap niya ang alok. Pagkatapos nito, tumayo siya sa harap ng mga pintuan ng pinakadakilang unibersidad, ang Dilighton, kung saan nagtipon ang mga tugatog ng talino ng Sacred Empire. Ang pangunahing tauhan at ang propesor ay nakatayo malapit sa maraming taong bayan. Naisip ng pangunahing tauhan na nakatayo siya sa harap ng gate ng Dilighton. Nakatayo malapit sa gate ang bida na nakasuot ng puti at gintong damit. Ang pangunahing karakter, na may isang maalalahanin na hitsura, ay naisip na hindi siya kailanman nauugnay sa paaralan. Naaalala niya ang pag-upo sa klase at iniisip na sa nakaraang buhay ay natuto siya ng mahika mula sa pinuno ni Osiris at, sa buhay na ito, mula sa kanyang pamilya. Naalala niya kung paano siya tinulungan ni Antolon sa kanyang pag-aaral.
Naisip niya na kahit ngayon ay hindi niya nararamdaman ang pangangailangan na matuto mula sa sinuman. Ngunit sa buhay na ito, kailangan niyang hanapin ang iniwan ni Lista dahil naghihintay ito sa kanya sa dulo ng landas na ito. Naisip ng bida ang imahe ni Lista. Napangiti siya at iniisip na sa ngayon ay dapat niyang pagbutihin ang kanyang mahiwagang kakayahan, kahit man lang sa antas ng kanyang nakaraang buhay. Sa likod ng bida at itinuro ang daliri sa kanya. Binati ng pangunahing tauhan si Krista na may hindi nasisiyahang ekspresyon sa kanyang mukha. Binati pabalik ng babaeng may kayumanggi ang buhok. Magpapasalamat siya sa pangunahing tauhan at pagkatapos ay sasabihin sa kanya na maghintay. Bakas sa mukha niya ang galit. Sinabi niya na kaya niyang gawin ito ng mag-isa, kahit na wala ang tulong nito. Maraming estudyante ang nagkukumpulan sa kanila. Ang isa sa kanila ay tumatawag upang tingnan kung ano ang nangyayari. Ang isa pang estudyante ay nagulat na ito ay si Krista Warden. Sabi ng isa pang estudyante, siya ang pinakasikat na estudyante sa henerasyong ito. Ang pangunahing tauhan ay nagsasabi sa batang babae na siya ay mas sikat kaysa sa kanyang inaakala. Namumula ang pisngi ng dalaga, at sinagot niya iyon, syempre, sila. Dagdag pa niya, may kasabihan pa nga na ang hindi nakakakilala kay Krista Warden sa kanilang henerasyon ay especially iyan ng Republika. Ang batang babae na may kayumanggi ang buhok ay inilagay ang kanyang kamay sa harap at sinabi sa pangunahing tauhan na siya ay isang karibal na kinikilala niya, kaya maaari niyang isaalang-alang ang kanyang sarili na maswerte. Inilagay ng pangunahing tauhan ang kanyang kamay sa kanyang templo at naisip na hindi niya kayang tiisin ang mga nakakainis na nilalang. Nakangiti ang babaeng may kayumangging buhok, at naisip ng bida na tila nakakita siya ng katulad na tao. Ang itim at gold-hooded figure ay iniunat ang kanyang kamay sa harap ni Rin at tinanong siya kung siya ay bago, pagkatapos ay ipinahayag na siya ang numero ng 2 kandidato para sa susunod na din. Isasaalang-alang natin ang bida sa kanyang karibal. Inakala ng bida na itong brat na nakilala niya sa tore ay nagpumilit na tretuhin na parang isang high school student simula nang una itong pumasok sa tore. Ang batang babae sa hood ay itinaas ang kanyang hintuturo, at isang apoy ang lumitaw sa itaas nito. Ang pangunahing tauhan, na may hindi nasisiyahang ekspresyon sa kanyang mukha, ay inisip na siya ay napakayabang, at naaalala niya ito ng mabuti. Tinanong ni Krista ang bida kung bakit siya tumatawa, at pagkatapos ay tinanong siya kung tinatawanan siya nito. Bumantong hininga ang pangunahing tauhan na may ngiti sa kanyang mukha. Gumawa si Krista ng magic rectangle at sumigaw sa bida na kung sa tingin niya ay ang nakita niya lang ang kaya niyang gawin, magsisisi siya sa lalong madaling panahon. Lumilitaw ang isang maliwanag na glow sa lugar ng mahiwagang figure. Maraming buhangin ang lumilitaw sa paligid ni Krista at ng bida. Ng mga estudyante sa malapit dahil sa agos ng alak. Ang pangunahing karakter, na may pag-aalala sa kanyang mukha, ay nagtaka kung bakit siya nagpasya na gawin ito sa isang lugar. Si Krista, na may ngiti sa kanyang mukha, ay lumaban at pagkatapos ay tinanong ang pangunahing tauhan kung naiintindihan niya kung ano ang kanyang tunay na kakayahan at kung nararamdaman niya na gusto niyang ibigay ang lahat sa kanya. Tinakpan ng pangunahing tauhan ang kanyang mukha gamit ang kanyang kamay at naisip na tila wala itong pakialam sa kanyang paligid. Ang pangunahing tauhan, na may galit na ekspresyon sa kanyang mukha, ay naisip na siya ay kamukha ni Giselle, na malamang na muling nagkatawang tao bilang kanya. Ang pangunahing karakter ay lumilikha ng isang asol na magic circle sa kanyang kamay. Naisip niya na marahil ay dapat niya itong ilagay sa kanyang lugar. Sabi ng isang lalaking may blonde na buhok na nakatali ng nakapusod, isa itong dramatic na performance dahil sa isang side ay may baguhan at sa kabilang banda ay may isang henyo na prodigy na nakapasa sa karagdagang pagsusulit. Napatingin si Krista sa blonde na may hindi nasisiyahang ekspresyon sa mukha.
Ang pangunahing karakter ay tumitingin sa blonde na may parehong kawalang kasiyahan. Sinasabi ng blonde na ito ay isang paghahambing ng mga sukdulan. Matamis na ngumiti ang blonde. Hubert ang tawag sa kanya ng ilan sa mga estudyante. Isang tao mula sa karamihan ang nagsabi na ito ay si Hubert mula sa Rowanham School. Ang isa pang tao sa karamihan ay nagtatanong kung ito ay nagtapos ng Delighten High School. Tumayo si Krista na may seryosong ekspresyon sa mukha. Sinabi ng isa sa mga estudyante na nabalitaan niyang matagal na siyang nakikipagkompetensya kay Krista. Napapikit at humingi ng paumanhin ang babaeng may kayumangging buhok dahil masyadong mababa ang kalidad ng mga manunood kaya hindi siya nagsasaya. Sinabihan sila ng blonde na magpatuloy dahil napakasaya nito. Si Krista, na may ngiti sa kanyang mukha, ay nagsabi na nakakalungkot kung mahuli siya sa kanyang mahika at lumipad sa isang lugar sa malayo, kaya dapat siyang magpasalamat sa kanya para sa kanyang atensyon. Nakangiti si Hubert na nakapikit at sinabing labis siyang nagpapasalamat na tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay itinanong kung napakawalan Gia bang ibuka ang kanyang bibig nang makayanan pa niya ito. Idinagdag niya na dapat malaman ni Krista ang kanyang lugar dahil bigla siyang magsisisi sa kanyang mga aksyon. Sinabi ni Krista na hindi dapat magsalita ng ganoon ang finalist. At bakit hindi niya ipakita kung ano ang kanyang kaya. Sinabi ni Hubert sa dalaga na hindi nagbago ang kanyang mapagmataas na ugali, at ipapahiya niya ang kanyang pamilya kung patuloy siyang mamumuhay ng ganito. Idinagdag niya na halos maawa siya sa kanya. Lumingon siya sa pangunahing tauhan at nagulat, pagkatapos ay sinabi sa kanya na siya ay hindi gaanong mahalaga na hindi niya napansin na naroon siya. Ang blonde na may ngiti sa kanyang mukha ay nagtanong sa kalaban kung ano ang tinitigan ng makikinang na young master, na natanggap sa pamamagitan ng karagdagang pagsubok, at kung mayroong isang bagay sa kanyang mukha o isang bagay na bumabagabag sa kalaban. Sa kanyang mga salita, sinasabi ng pangunahing tauhan na hindi ito nakakaabala sa kanya. Idinagdag niya na mas gusto niya ang isang katanungan tungkol sa kung sino ang taong ito. Kumikilos ng may kumpiyansa. Tumingin si Hubert sa kalaban na may hindi nasisiyahang ekspresyon. Ang pangunahing tauhan ay nakatayo sa tapat ng blonde at tinanong siya kung alam niya kung paano gumamit ng mahika, dahil sinusubukan niyang lumaban, dapat siyang magaling sa mahika. May pagtataka sa mukha ang blonde. Pinagmamasdan ng mga estudyante ang sitwasyon na may pag-aalala sa kanilang mga mukha. Si Hubert, na nakadilat ang mga mata, ay tinawag ang pangunahing tauhan at tinanong kung ano ang sinabi niya. Tumawa ng malakas si Krista, at tumingin sa kanya ang bida at ang blonde. Sinabi ng batang babae sa blonde na siya ay natapakan habang nagpapakita sa mga bagong dating at pagkatapos ay idinagdag na kung siya ang nasa kanyang lugar, siya ay nahihiya na ipakita ang kanyang mukha. Bakas sa mukha ni Hubert ang galit. Bulalas ni Krista na ito ay isang kahanga-hangang tanawin. Isang babaeng may dark brown na buhok ang nagbukas ng pinto at tinanong ang mga bagong tao kung ano ang ginagawa nila dito at pagkatapos ay hiniling sa kanila na magmadali at pumasok. Tinanong niya si Krista kung ano ang ginagawa niya dito bilang isang kinatawan ng freshman. Hiniling niya sa kanya na magmadali at pumasok sa loob upang maghanda. Hinaplos ng hintuturo ng dalagang may buhok na kayumanggi ang pisngi. Umalis ang pangunahing tauhan. Pumasok si Krista sa opisina at tinawagan si Ryan. Nagtataka ang bida kung ano ang kailangan niya sa pagkakataong ito. Si Krista, na may ngiti sa kanyang mukha, ay ipinakita ang kanyang hinlalaki at sumisigaw na iiwan niya ang lahat ng ito dahil walang oras. Pero sa susunod, hindi na niya dapat isipin iyon dahil aayusin nila ng maayos ang lahat. Ang pangunahing tauhan ay humihiling sa kanya na iwanan siya ng mag-isa. Tinitingnan ng mga estudyante ang bida, na inilagay ang kanyang kamay sa kanyang ulo. Nagtatanong ang isa sa kanila kung ano ang ibig sabihin ng settle lang.
Ang isa pa ay nagsasabi na si Krista at ang napakatalino na young master ay hindi man lang may kumpara. Ang isa sa mga mag-aaral ay nagtanong kung ano ang ibig sabihin ng paghahambing at pagkatapos ay idinagdag na si Krista ay talagang hindi magiging madali. Tinanong ng lalaking may kayumanggi ang buhok na lalaki mula sa Riverton High School kung siya nga, at pagkatapos ay tinanong siya kung ano ang ibig niyang sabihin. Tinanong siya ng mapula ang buhok kung alam niya na ang batang ginoong ito ay Scalz's assistant director. Dagdag pa niya, kung makita niya kung gaano siya kalakas, hindi siya magsasabi ng ganoong kalokohan. Isang lalaking may pulang buhok ang nakatayo sa harap ng maraming estudyante at sinabing sinisimulan na nila ang seremonya ng pagpasok sa 1388 sa Dil Layton University. Salamat po sa panonood.